Alam niyo maganda yung teaser natin ano. Ito ba nangyayari sa inyo 'to? Yung katanungan diyan, yung Lord bakit may mayaman, may mahirap, 'di ba? Bakit yung iba ang daling magkapera no kahit iba yung Diyos nila. Tayo Christian, ako Christian no. Pero sila payaman ng payaman. Ako pray naman ng pray pero parang hindi ako umangat sa buhay, 'di ba? Natural sa atin 'yan eh. Nagkakaroon tayo kuminsan ng ganyan. Tapos parang wala ka ng pag-asa kung minsan, ang tagal mo na dito sa work na 'to, walang nangyayari. Kaya kung minsan gustong-gusto mo mag-share ng salita ng Diyos, pero kapag nakikita nila yung status mo sa buhay, na mas maganda pa ang status nila kaysa sa'yo, eh paano 'yun, 'di ba? Tapos paano ka nga naman paniniwalaan? Mahal ba ng Lord 'to, eh, parang hindi nabe-bless yung kabuhayan niya. Tapos sabi, isipin natin baka isipin nung share mo na sana, eh mamaya maging katulad ako niya pag naging Christian ako. Posible ba yan? Alam mo kaya ko lang naisip yan kasi nung retreats namin, nung nagre-retreats kami, may nagtanong sa akin yan. Napaisip din ako. So, with the guidance ng Holy Spirit, nasagot ko siya at nilid ko siya doon sa salvation, yung kayamanan natin sa langit. Naku, after nun, di tumanggap siya kay Jesus, tuwan-tuwa siya. Kasi hindi nang pala itong kayamanan na nandito sa daigdig ang dapat natin tayo mag-focus. Temporal lang yan, mawawala rin. Sabi ko, ano bang gusto mo? Yung permanente o yung temporary? And ayun, nung tinanggap niya si Lord, pumasok yung Holy Spirit sa kanya, tinanggap niya sa puso, at nangusap sa kanya ang Panginoon. Pero ito yung topic natin ngayon. Bakit nga ba? Okay? Malalaman natin dito sa ating pag-aaral. Kaya wag sana kayong absent, ano? Tuloy-tuloy natin to hanggang sa katapusan ng January. Pag-aralan natin ngayon ano ba ang pinagkaloob sa ating mga kayamanan dahil hindi lamang pera ang pinakatiwala sa atin ng Diyos pagdating sa kayamanan. Nung last week, naral natin yung oras, yan, yung pinag-uusapan natin kanina, time, no? And talents, di ba? Mahalaga ang oras, okay? Steward din tayo niyan. At sa bawat panahon na mamalagi tayo dito sa mundo, may kailangan tayong dapat gawin. Lahat ng ating gagawin, dapat para sa kanya ikalulugod, di ba? Yan yung topic natin last week. Tsaka hiram lamang yung buhay natin, maikli, kung kumpara mo naman sa buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi sa Bible na maging mabuting katiwala tayo ng ating oras. Tapos ano pa inaral natin? Yung talento. Walang kinreate si God na walang alam. Kasi kasinungalingan niya ng demonyo. Lahat tayo ay may kani-kanyang taglay na kakayanan, talino at kaalaman na ipinagkaloob ng Diyos. Ngayon, tungkol naman sa kayamanan o treasure. Pag-aralan natin. Medyo mahaba-haba to kaya hinati ko, no? Para lubos nating maunawaan. So habang pinag-aaralan natin ito, yung mga katanungan natin na kanina, yung sinasabi ko, unti-unti natin malalaman ang kasagutan base, of course, sa salita ng Diyos. Manalangin lang tayo ng maiksi. Panginoon Diyos, muli po kaming nagpapasalamat. Samahan niyo kami ngayon gabi sa aming pag-aaral, Panginoon. Buksan niyo ang aming puso at diwa upang maintindihan namin ang inyo tuturo. Lord, kayo po yung teacher namin ngayong gabi. Protektahan niyo kami sa anumang gawain ng kalaban at tanging boses lang po ang aming maririnig ngayong gabi. Boses niyo lang. Panalangin ko na maging maayos talaga yung internet namin at Lord, marami pong makarinig ngayong gabi na to dito sa pag-aaralan namin. This we pray in Jesus' name. Amen. Bukod sa oras at talento, hindi lamang pera ang kayamanan ang pinagkakatiwala sa atin. Kung hindi, pinagkatiwalaan din tayo ng iba't ibang mga kayamanan. Tulad ng sarili o yung katawan natin. Tingnan natin yan sa Romans 12. Sabi, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sinasabing maging handog natin sa Panginoon Diyos itong ating katawan. Alam niyo, ang salitang ialay ay nangangahulugan na ang buong buhay natin, i-dedicate natin kay Lord. Ito yung isang complete surrender at commitment yan natin sa Panginoon. At sa bawat araw, ito ang dapat na nasa isipan natin. Lord, lahat ng gagawin ko sa aking buhay ay para sa iyo lamang. Handog ko ang aking buong sarili. Ipinapagamit ko po ito at lahat ng gagawin ko
pati sa aking katawan ay sisikapin kong maging kalugod-lugod sa inyo, sapagkat pahiram nyo lang ito sa akin eh. Kaya gagamitin ko to para sa ikasisiya po ninyo. Yan, isang uri ng pagsamba yan, worship yan sa Diyos, kung ganito yung nilalaman ng ating isip. Kaya nga, sabi sa unang Korinto, chapter 6, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Malinaw, di ba? Hindi natin pag-aari ito. Na dito nananahan yung Holy Spirit. Nananahan sa atin ng Diyos. Hindi natin to pag-aari. Kaya hindi natin pwedeng galawin ang ating katawan. At dapat pangalagaan natin to. Yun ang dapat. Paano ba ito pangangalagaan? Siyempre, kumain ng tamang pagkain. Matulog ng sapat. Di ba? Maging malinis sa katawan. Huwag abusuhin ng katawang ipinagkaloob na pinahiram ni Lord sa atin. Anong gagawin natin sa katawang ipinahiram niya? Kasi hindi kalooban ng Diyos na pakialaman natin to. Sabi ko nga kanina. O baguhin natin ang anyo. Madalas kasi tayo makiayon sa sinasabi ng mundo. Kasi nauso yan, katulad yun, mga body piercing, alam niyo yun? Ang sabi daw nila doon, self-expression. Yung iba naman, nagpapatato. Marami pang iba yan. Pero, hindi ko na mabanggitin yung iba, no? Alam nyo na yan, nakakalungkot kasi marami sa kabataan ginagawa ito. Ang hindi maganda rito, marami tuloy napapahamak dahil nagkaroon ng masamang epekto sa katawan yung pinaglalalagay nila o yung pinagagagawa nila. Madaling salita, sinasabi ng Bible kung nananahan ng Diyos sa atin, alagaan natin ang sarili at huwag itong abusuhin. Huwag natin sirain ito, pangalagaan natin at huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo. Ang tanong, paano ba hindi tayo makikiayon sa takbo ng mundo? Paano natin gagawin yan? Sabi sa Roma 12, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. So, anong gagawin natin? Babaguhin natin takbo ng ating pag-iisip at dapat ay naka-align sa kalooban ng Diyos. Anong dapat pala nating isaisip? Isipin natin kung ano ang mabuti at makapagpapasaya sa Diyos. Kapag meron tayong nakausap o nakilalang hindi mananampalataya, maging maingat tayo sa pakikitungo sa Kanya dahil maaaring opportunity ito na may pakita natin sa Kanya yung ating pagiging Kristiyano. Remember, ambassador tayo ni Lord ha? Naghahanap tayo palagi ng pagkakataon upang ibahagi si Jesus. Ang loobin ng Diyos ay loobin din dapat natin. Ipinagkatiwala sa atin na pahalagahan natin ang bawat pagkakataon. Kaya sabi sa Colossus 4:5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Paano ba natin gagawin to? Tingnan natin yung susunod na verse. Sabi, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. Ganito tayo dapat sa ating mga nakakausap na tao, lalo sa ating mga kapatiran. Wala tayong itinatangi. Sa mga huling bahagi ng ating pag-aaral, alam nyo, magpo-focus tayo sa kayamanan ng ating mga financial resources. Dahil maraming sinasabi ang Bible tungkol sa mga bagay na ito na makakaapekto sa ating pamumuhay. Pagdating sa pamamalakad ng ating buhay, pinansyal, sa finances natin, kailangan nating pumili sa dalawang ito. May dalawang values. Values ng ating society o values ng salita ng Diyos, which is ang Bible. Yung una ay nagsasabing matatagpuan ng kaligayahan at kapayapaan saan? Sa pera. Yung pangalawa ay sinasabing ang nais ng puso natin sa Panginoon ay ang maging kontento tayo sa kung anong kanyang pinagkaloob. Alam niyo, ang pera isang mabuting alipin, subalit masamang Panginoon.
O ang sinusunod natin ay ang karunungan ng mundo, mananaig sa atin ng pera. Ngunit kung tayo ay nagpapasakop sa karunungan galing sa Panginoon Diyos, pagsisilbihan tayo ng pera kung gagamitin natin ito sa pagsisilbi sa Diyos at sa ibang tao. Ulitin ko ang pera ay mabuting alipin, subalit masamang Panginoon. O ang sinusunod natin ay ang karunungan ng mundo, mananaig sa atin ng pera. Ngunit kung tayo ay nagpapasakop sa karunungan galing sa ating Panginoon Diyos, pagsisilbihan tayo ng pera kung gagamitin natin ito sa pagsisilbi sa Diyos at sa ibang tao. Kaya ang tanong, ano ba ang karunungan mula sa Diyos? Basahin natin yung Santiago 3. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Alam niyo, linaw ng verse na yan Ano-ano daw ang karunungan mula sa Diyos? Malinis na buhay. Ano ba yon? Dapat maayos ang relasyon sa ating pamilya. Hindi lang sa pamilya, pati sa ibang tao. Maayos din ang ating pinansyal na buhay. Kapag sinabing maibigin sa kapayapaan, hindi tayo palaaway. Hindi mahilig makipagdiskusyon sa walang kapararakan mga bagay. Ang hindi mahilig makipagdiskusyon, alam niyo, ay mahinahon yan. Nagiging mapagbigay ka, mawain, gustong-gusto mo ang gawaing mabuti. Hindi ka namimili ng makakausap o kakaibiganin at hindi ka mapagkunwari. Alam niyo ibang word sa mapagkunwari? Hipokrito. Iba sinasabi. Ang hipokrito ganito yan Iba sinasabi sa ginagawa. Mahusay siya kapag kaharap mo. Subalit hindi maganda ang pinagsasabi sa iyo pag talikod mo. Yung bang nagbabagong anyo at nagiging makadiyos pag sa D-group pero balik sa dating ugali pagdating sa pakikitungo sa family. Pero hindi natin topic ngayon yan. Sa ibang pag-aaral yan. Balik tayo sa talagang topic. Maganda yung topic na yan. Meron ako nung pag-aaral dyan sa pagiging hypocrite. Okay. Alam nyo, ang Bible verse merong 500 verses tungkol sa panalangin. Siguro mga less than 500 verses tungkol sa pananampalataya. Subalit may 2,300 biblical verses na nagsasabi tungkol sa pera at ari-arian. Dami, no? So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, ang ating Diyos ay nagsasalita ng mas marami tungkol sa pera kaysa sa ibang bagay tulad ng tungkol sa langit at impyerno. Bakit kaya? Unang dahilan ay alam ni Lord. Magkakaproblema tayo pagdating sa pagmamanage ng ating pera. Alam niyang tayo ay maglalaan ng malaking panahon o mahabang oras sa pagkita ng pera. Mahabang oras sa paggastos at pag-invest. Pansinin ninyo. Sa buong buhay natin, gaano kalaking oras ibinibigay natin sa Diyos? Ganito ka ba mag-isip? Yung parating nasa due date ka? Alam niyo yung due date? Kaya lagi na lamang malamig yung dulo ng mga daliri mo kasi nga due date na ng mga bayaran sa bills. Saka ka ngayon hihingi ng tulong kay Lord. Lord, tulungan mo ako. Bigla ka nagiging prayerful, di ba? Kapag sa kagipitan, naalala si Lord, pero sa kasaganaan, kalimot si Lord. Halos ay lahat ng sarili. Alam nyo, mabuti na lamang puno ng habag ang Diyos sa atin. Patuloy ang katapatan sa atin. Amen. Kaya hindi siya nananawang, unti-unti tayong binabago sa lahat ng bagay. Hindi siya susuko. Kapatid, hindi tayo susukuan ng Panginoon hanggang sa maging katulad tayo ni Kristo. Pangalawang dahilan, ang pera ay may malalim na epekto sa interpersonal relationship. Sinasabing sa pera tayo nagkakasubukan. Tama? So marami daw taong nag-iisip ng maraming oras tungkol sa pera at ang kahirapan sa pagkita ng pera ang isang malaking dahilan dito. Tama? Maraming relasyon sa mag-asawa madalas magkaroon ng conflict dahil dito. At ang malungkot niyan, nauwi sa paghihiwalayan. Yan ang madalas mangyari sa mag-asawa. Nakakalungkot. Ang pangatlong dahilan ay kung paano natin gamitin ang pera. Ito ay sukatan ng ating tunay na commitment kay Jesus. Ang sinasabi ng salita ng Diyos ay kaugnay sa ating pagmamahal sa Diyos. Sabi sa unang 1:3-17,
Kapag nakikita ang isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Alam niyo, base sa mga talatang yan, maaaring ipakita natin sa ibang tao ang pagiging banal natin sa pamamagitan ng pagdarasal, Christian service o ministry. Kaalaman sa Biblia, daming verse na alam no? Subalit hindi natin kayang i-fake yung paraan ng paggamit ng pera natin at mga ari-arian. Hindi ito pwedeng i-fake yan. Katulad ng ating wallet. Ito yung nagpapakita sa atin ang tungkol sa ating tunay na pagkatao, yung wallet natin at ang ating pagsunod sa Panginoong Diyos. Question, madali ka bang magbukas ng iyong palad pagdating sa pagtulong sa ating kapwa, lalo sa kapatiran, o sarado ang iyong palad? May narinig akong preaching nun, pag sarado daw, boksingero ka. Pag bukas ang palad mo, karatista, no? Kaya ang financial freedom ay kailangan maging parte ng ating bagong buhay sa Panginoong Hesus. Pag-aaralan natin ang mga biblical guidelines niyan patungkol sa tamang pag-uugali sa pananalapi. Ito yung mga sumusunod. Yan ay patungkol sa ownership, priorities, contentment. Yung tatlong pointers na yan, isa-isahin natin. Unahin natin ang ownership. Ang ownership, sinasabing ang Diyos ang may-ari ng lahat. Nasabi sa awit 14 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Tapos ito pang sabi sa mga awit chapter 50, pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan, akin din ang mga libong o mga ibong lumilipad sa itaas. Lahat pag-ari ng Diyos. Pati na mabubuting bagay at kaloob ay galing sa Kanya. Tayo ay pinanganak na walang pag-aari. Mawawala rin tayo dito sa mundo ng walang madadala. Tingnan natin kung anong ginamit na salita na yan sa Bible. Diba? Sabi sa Job chapter 1, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Kaya sabi sa 1 Timothy, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Malinaw, di ba? Wala tayong pwedeng ipagmalaki o ipagyabang. Santiago 1, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagi mang pagbabago. At sabi sa 1 Corinthians 4:7, sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Bakit kasi ba kung minsan sinasabi na pinaghirapan ko to? Ginugol ko ang lahat ng panahon ko dito. Kaya kapag nawala, naku, super sakit sa ating kalooban. Diba? Ganun tayo eh. Yung bahay na pinundar mo, nasunog lang o sinira ng kalamidad. Kung ganito ang pagtingin natin sa mga bagay, lungkot niyan. Lulungkot ka lang. Napansin nyo ba? Pag sinabi mong ganyan, ang lahat ng panahon ko dito, lahat ko, kanyan eh, I, me, and myself. Puro ako. Kapag yan ang nasa isipan natin, isinasaalang-alang na natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ang salitang ako, lahat yan ay hindi totoo. Maaring maniwala ka nga na sa Diyos nang gagaling lahat, subalit kinakaila mo naman sa ginagawa mo, di ba? Nagiging rebelde tayo pag ganyan. Rebelde tayo sa Diyos kapag ikinaila natin ang katotohanan na yan. Meron pa tayong sinasabing, dugo at pawis ko ito. Where in fact, hindi naman nanggaling sa atin lakas at kakayahan. Kung hindi, sa Diyos pa rin galing yan. Basahin natin ang warning niya sa atin. Deuteronomy 8:17. Kaya, sabi niya, huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Kailangan nating isipin na lahat ng meron tayo ay sa Panginoong Diyos. Ito'y pahiram lamang. Hindi lamang ang pera at mga ari-arian natin, kung hindi pati na pamilya natin.
yung career natin, pati mga plano sa buhay para sa kinabukasan. Alam niyo, maaari niya itong bawiin dahil may karapatan siya. Dahil siya ang makapangyarihang Diyos at Ama natin sa langit. Subalit ang magandang balita nito, ang pagmamahal niya sa atin ay unconditional. Kahit marami tayong pagkakamali, mahal pa rin niya tayo. Amen? So, ibig sabihin, sa madalit salita, 100% na pag-aari ni Lord ang lahat. Malinaw tayo Kaya dapat ready rin tayo sa prinsipyong 100% na katiwala lamang. Pinakamahirap sa ating mga Kristiyano ang magbigay daan sa katotohanan ito ng finances. Alam niyo, upang makaget over kayo diyan, kinakailangan huwag tayong magtiwala sa pera at sa sarili nating kakayanan. I-recognize natin ang Diyos bilang source at sustainer. Siya ang pinanggagalingan ng lahat. Siya rin ang nagbibigay ng lakas at kakayanan. Bawat isa sa atin ay kailangang matutong tumingin sa Diyos at hindi sa tao para sa ating seguridad. Ang Diyos lamang ang tanging pinagmumulan at siya rin ang nagkokontrol ng lahat. Sabi sa Daniel 2:20, purihin, magpakailanman ang pangalan ng Diyos pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Verse 21, siyang nakakapagpabago ng mga kapanahunan. Naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan, siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Pinamumunuan niya ang ating mga circumstances at isinasakatuparan niya ang kanyang mga layunin. Kaya control, God is in control. Kapag tayo natutuksong madismaya dahil sa may nangyaring hindi maganda sa ating buhay, kailangan nating baguhin yung pananaw natin at ugali. Maintindihan nating may layunin ang lahat naman nangyayari sa mga tinawag ng Diyos. May purpose. Maganda man o hindi maganda sa ating mga paningin. Kaya nga ngayon, maladalas na nga natin marinig, di ba? May purpose si God. Kaya nangyari to, may purpose. Ano sabi sa Roma 8:28? Famous verse, sabi, at alam natin na ang Diyos ang nagiging sanhi ng lahat ng bagay upang magtulungan para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Diyos na mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Marami, halos buong oras ginugugol sa pagkita ng pera para sa kanyang kabuhayan. Lalo ngayon, di ba? Mahirap ang buhay ngayon. At hindi nabubuti yan. Sabi nga sa Bible, hirap, di ba? Kabuhayan, tapos yung iba, nagugugol talaga ng oras, no? Hanggang sa nasisira yung priorities nila. Kaya mahirap manalo. May sinasabi palagi sa iyo kung paano ang gastusin ng pera. Iba-ibang sasabihin sa iyo ng mga tao Kapag naghahabol ka para kumita ng pera, sasabihin sa iyo, materyoso ka, materialistic ka. O hindi ka pala nagtagumpay sa pagkita, sasabihin sa iyo, loser ka. Hindi ka marunong makakasin ng pera at dumiskarte sa buhay. Kapag nakamit mo naman at tinago mo lang ang pera, sasabihin, kuripot ka. Kapag hindi ka naman nagsumikap, sasabihin sa iyo, wala kang ambisyon sa buhay. Kapag nakita nilang madalas kang bumili, sabihin, maggastos tong taon to. Tapos kapag nag-ipon ka naman, hanggang sa pagtanda mo, sasabihin naman sa iyo, sayang lang yan, di mo in-enjoy. Hindi mo in-enjoy yung pinaghirapan mo. Ngayon matanda ka na, paano mo gagamitin yan kung may sakit ka na? May maririnig at maririnig ka. Subalit ang Diyos, nakamata lang sa atin, at tinuturuan tayo araw-araw. Nasa atin na lang kung susunod tayo, susundin natin ang lahat ng itinuturo niya sa atin. Tulad nito, nagba-Bible study tayo, nag-aaral tayo tungkol dito. Panalangin ko na bukas ang ating puso at kaisipan para sa salita ng Diyos. Huwag tayong pa-distract. Kaya ilan lang yan sa maaring marinig natin sa mga tao na malapit sa atin, katulad ng kamag-anak natin, kaibigan. Alam nyo, ang pera ay morally neutral, kung tawagin. Ano ba ibig sabihin nito? Kapag sinabing neutral, it is neither right nor wrong itself. Maaring gamitin mo ito sa kabutihan o kasamaan. Ang problema lang talaga ay yung love of money, hindi sa dami ng pera. Dito tayo ngayon sa priorities. Sabi sa 1 Timothy 6, verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan.
Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong lalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Madalas natin ma-misquote yan eh. Naririnig nyo ba itong mga Bible verse na yan? Sinasabi, money is the root of all evil. May nawala eh. Nawala yung mahalagang word na for the love of money. Ang pag-ibig sa pera eh, ugat ng kasamaan. Hindi yung pera, no? Maaari tayong maging sakim sa pera at maging materyoso kapag sa pera napunta ang ating pag-ibig kesa dun sa nagpahiram sa atin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katulad na Abraham, si Joseph, si David, at si Joseph ng Arimathea. Kahit sila ay mayaman, hindi naging dahilan ng kayamanan nila upang sila ay lumayo sa Diyos. Dapat ganun din tayo. Ang pinaka-issue dito ay yung ating attitude. Yung puso natin, hindi yung kasaganaan. Alam niyo nung paman ay sinasabi sa Bible na malapit nang bumalik ang Panginoon. At lalo na ngayon, lalo na siya malapit, dumating, di ba? Ang kayamanang pinagkakalob sa atin ng Panginoong Hesus kapag nakapiling na natin siya ay yung walang hanggang kayamanan. Amen? Kaya dapat handa tayo na makarap natin siya. Kapatid, ready ka na ba? Alam niyo, kinwento sa akin minsan nung discipler ko at Bible teacher yung meron siya bina-Bible study sa mararangyang subdivision. Ito yung mga mayayaman, malalaking subdivision. Nung tinanong daw niya yung uh, isang member doon na nagba-Bible study, sabi, kapatid, brother, ready ka ba na makarap si Jesus? Hindi daw sumagot. Tinanong niya yung buong group. Ilan lang yung sumagot. Karamihan hindi. Anong dahilan ng iba? Sabi nung isa, hindi pa ako ready. Brother, kasi enjoy ko pa yung yaman ko eh. Na binigay sa akin ng Diyos. Marami pa akong asikasuhin, yung mga future business plan ko pa na mas kikita ng malaki. Mahirap yun, di ba? Kung gano'n ang laman ng puso natin, kitang-kita mo na kaagad. So, I don't know, no? Pero wala imposible kay Lord. Kung gano'n ang puso ng tao, kayang-kayang palitan ni Lord yun. Kayang-kaya niyang gawin na yung puso ay siyempre, yung kalooban niya. Kaya lagi natin pa-check ang heart natin kung 100% talaga kay Lord. Dahil dyan, kailangan nating malaman at maintindihan kung ano ang value, limitations, at hindi maganda o panganib na nidudulot ng kayamanan. Meron yan, no? May limitasyon din ng pera. Meron ding panganib yan. Subalit, maraming warning si Lord. Bakit marami siyang warning? Kasi ito yung kakumpetensya na sa pagmamahal natin sa Kanya, ang pera. Posibleng mahibang daw tayo dito dahil sa kayamanan. May mga namit na ba kayang ganun mga tao? Kaya, dito tayo sa topic na to ngayon. Yung values, limitations, and dangers of wealth. Sabi kasi sa kawikaan, una, tulungan niyo ako na huwag magsinungaling. Pangalawa, huwag niyo akong payamanin o pahirapin. Sa halip, bigyan niyo lamang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. At kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at may lagay ko kayo sa kahihiyan. Alam niyo, ang ganda nitong kawikaan na ito. Sapat lamang ang hinihiling niya sa Diyos. Dapat kilala natin ang ating sarili. Sinasabi na matuto tayong mamuhay ng sapat lamang dahil natural sa atin ang hindi masiyahan sa buhay. Si Jesus lamang ang makapagpupuno sa atin kaya tayo nagpapasuri at humingi ng tulong sa Diyos. Higit niya tayong kilala at kailangan natin lagi ng kanyang guidance. Amen? Ito pa sabi sa Kawikaan, chapter 10, verse 15. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ano ba ang halaga ng pagkakaroon ng pera? Ang pagkakaroon ng pera ay nagiging depensa natin mula sa tukso upang magnakaw. Siyempre, pag hirap na hirap ka na eh. Okay? Yun ang sinasabi ko minsan, kapit sa patalim. Isang depensa din natin ito na upang hindi tayo makakagawa ng krimen kapag tayo nangailangan. May tendency tayong ganyan. Sa sobrang hirap, di ba? Subalit ang pera may limitasyon din. Kaya panalangin natin ay yung kakayanin lamang natin dahil lahat tayo may kani-kanyang limitasyon ay pinagkaloob ng Diyos sa atin kapag dating sa ating finances.
Tingnan natin, may nag-quote, babasahin ko, kung ano ang limitasyon ng pera. Sabi dito, money will buy a bed, but not sleep, books, but not brains, food, but not appetite, finery, but not beauty, a house, but not a home, medicine, but not health, luxuries, but not culture, amusements, but not happiness, religion, but not salvation, a passport to everywhere, but not heaven. Gusto ko yung huli, hindi nabibili ang passport sa langit. Bakit? Kasi ito ay libre. Ito'y libreng kaloob ng Diyos sa lahat. Amen. Di ba? Shinare ko lang sa inyo yan sapagkat napakaganda nung huli na yon. Punta tayo sa autonomy. Okay, pang-apat na tayo. Pag-aralan naman natin yung dangers of wealth. Ano ba yung panganib ng pagkakaroon? Apat itong ating pag-uusapan ngayon. Una, yung greed, favoritism, pride, autonomy. Yan ang mga panganib sa pagiging mayaman. Alam na alam ng Diyos ang mga tendency natin pagdating sa paghawak ng pera. Kaya marami siyang warning, paalala tungkol sa pera. Isa-isahin natin to. Una, yung greed. Sabi, basahin natin tong talinghaga ni Jesus na to. Alam ko, sinoko na to, pero magandang alalahanin muli natin. Ito yung isa sa pinakatalinghaga niyang sobrang sakim. Verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Ayabang, ano? Alam ko na, sabi niya, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon kaya magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom at magpakasaya. Grabe, no? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitan ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit tuka naman sa paningin ng Diyos. Nakita natin kung gaano kasakim tong taong to. Hindi niya binahagi sa ibang kanyang kayamanan o mabigyan man lamang ng hanap buhay yung ibang tao na magkaroon ng pagkakakitaan. Kaya nung lumobo yung kanyang kayamanan, wala na siya mapaglagyan. Nag-ipon siya ng napakaraming yaman para pansarili lamang niya. Nakalimutan niya ang Diyos na naging mayaman nga siya dahil sa Diyos, subalit naging duka naman siya sa paningin ng Diyos, ng Panginoon. Alam niyo, sinayin lang niya ang buhay niya na pinagkaloob ng Diyos dahil nang bawian siya ng buhay, mapupunta lang sa wala ang inipon niya dahil lahat inilaan lang niya para sa kanyang sarili. Sabi ko nga, siguro yung last will niya, sa kanya din nakapangalan. Ano sa tingin nyo? Number 2, favoritism. Ano ba sinasabi sa Santiago 2? Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesus Kristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng bagara at dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ng damit, ano sabi? At inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng bagara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka nga na lang dyan o kaya sa sahig ka na lang umupo. Ano sabi? Verse 4, nagtatangi na kayo at tumahatol ng mali. Alam nyo, ganyan ang panuntunan ng Diyos. Pantay-pantay ang tingin natin, dapat walang mayaman, walang mahirap. Huwag tayong mamili. Kung tayo ay biniyayaan ng magandang kalagayan sa buhay, huwag nating kakaligtaan ng mga kapuspalad. I-share ang blessings kung may pagkakataon. At ito pa ang sabi, Santiago pa rin, chapter 2, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kaharian?
ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit hinahamak ninyong mahirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal at pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Kaya huwag tayong magkaroon ng favoritism. Kasi sabi sa verse 9, kung tayo ay magtatangi, anong sabi? O, ituloy natin basahin. Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos ng ating hari. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 9, ngunit ang nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala. At batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isang utos kahit hindi tumutupod sa iba ay lumalabag sa buong kautusan. So isa pa itong panganib. Kung saan mas pinapaboran natin ang mga mayayaman kaysa mahihirap. Bakit ka ba mas napapakitaan natin ng magandang pakikitungo ang mga meron at nasa posisyon, lalo na kung tayo ay natutulungan ng mga ito? Kultura natin na kaya kailangan ko siyang pakitunguhan na maganda dahil sa utang na loob, tinulungan niya ako. Tama, tinulungan ka nga. Yan po kasi ang ating natural. Malaki ang pagtingin natin sa mga tumutulong sa atin. Walang problema dun. Subalit kung sa Diyos nang gagaling ang lahat, pati yaman ang tumulong sa atin, marapat lang na ang una nating dapat pasalamatan ang Diyos. Dahil ginamit lang niya yung taong yan para katulungan. Hindi naman sinasabing hindi tayo magpasalamat sa Kanya. Dapat lang. Kasi, dapat natin siya pasalamatan dahil tumugon siya sa sinasabi sa Kanya ng Panginoon Diyos. Yang tinitingnan natin na mayroon at maganda ang kalagayan sa buhay ay katulad din natin, tagapangasiwa lamang ng yaman na pinagkaloob sa Kanya, mananampalataya man o hindi. Okay? So, syempre, dapat lang tayong magpasalamat sa taong tumulong, lalo na kung hindi pa siya mananampalataya. Opportunity natin yan kasi magkaroon tayo ng opportunity na maibahagi ang kabutihan ng Diyos sa Kanya. Amen. So, number 3, pride. Ano ba yun? Fried chicken? So, mga kawikaan, sabi 18. Ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan. Akala niya ay maliligtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. Alam niyo, ito maaaring idulot sa atin ng kayamanan o kasaganaan. Posibleng maging dependent na tayo dito at ang magiging security natin ayun siya na, yung kayamanan natin. Posibleng maging mapagmataas tayo dahil maiisip natin, posible na nating magawa ang maraming bagay dahil sa kapangyarihan na naidudulot ng pera. Eh, di ba, narinig natin, money is power. Ang resulta ay, pride. Kaya pinag-iingat tayo dahil kapag mapagmataas na tayo, ay magbubunga ng kapahamakan. Maging mapagkumbaba, maging humble tayo sa harap ng Diyos. Kapag hindi tayo mapagkumbaba, tingin natin ay marunong tayo. Alam lahat, pansinin, may kakilala ba kayong ganito? Lalo na kung may posisyon sa lipunan, palaging parang siya yung magaling, di ba? Alam lahat. Kaya sabi sa Kawikaan 28:11, ang palagay ng mayaman ay marunong siya, ngunit ang mahirap na may unawa ay mabuti pa sa kanya. Dapat palagi tayo nagpapacheck kay Lord yung heart natin. Pinapasuri natin lagi kasi mapaglinlang yung heart natin. Salamat at laging bukas ang tenga ng Panginoon sa atin upang marinig ang ating mga samo. Dumako tayo dun sa pinakahuli, yung 4. Autonomy. Ano ba ibig sabihin yan? Yung autonomy ay kung ikaw ang nagpapalakad sa iyong buhay. Yung para bang independent ka, hindi na kailangan ng tulong ng Diyos at may ibang tao. Kaya ko to. Marami ngayon sa atin sa mundo ang self-independent. Ibig sabihin, kaya ko to, Lord, akong bahala sa aking buhay. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Kapag masagana tayo sa lahat ng bagay, mas yumayaman tayo, mas nade-develop ang ganitong pag-uugali. Ang tawag dito ay self-determination. Isang danger to. Panganib ito sa ating relasyon sa Diyos. Mas madali nating ilagay ang ating seguridad sa ating kayamanan na ating nakikita at nahawakan
kaysa mamuhay sa pananampalataya sa Diyos. Ito sabi sa unang Timoteo chapter 6, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Ako'y magtatapos dito sa isang story, no? Sana'y matuto tayo dito. May isang magsasaka na ang pangalan niya Jacob. Hindi siya isang mayamang tao, ngunit isang araw, ang maliit niyang lupain ay nagbunga ng maraming ani. Ang bawat butil ng trigo, yung wheat, ay tila kumikinang na parang ginto sa ilalim ng araw. Yung mga ngalakal naman, tinayuhan siya, dumayo sa kanya. Galing-galing sa iba't ibang lugar, dinagsa siya. Yung bukirin niya at inalok siya na malalaking halaga ng pera para sa kanyang ani. Sa isang iglap, si Jacob syempre yumaman siya, no? Doon sa lugar nila. Sa kanyang bagong yaman, nagtayo siya ng isang malaking bahay, bumili ng mamahaling mga damit, nag-shopping siya, bumili ng mga bagong sasakyan. Ngunit habang lumalago ang kanyang kayamanan, lalong dumadaming kanyang mga worry sa buhay. Natakot siya sa mga magnanakaw, sa tagtuyot, at pagkawala ng kanyang kasaganaan. Biglang na-insecure. So, hanggang isang araw, dinalaw siya ng dati niyang kaklase nung high school na isa palang Kristiyano. So, kwentuhan, kamustahan sila, hanggang nung nalaman ng kanyang kaibigan kung paano siya yumaman, tinanong siya, ano kayo ang nararamdaman mo sa lahat ng iyong natamo? Nagdalawang isip pa si Jacob bago umamin. Sabi niya, di ako mapalagay. Akala ko ang kayamanan ay magdadala ng kaligayahan, ngunit lalong lumaki ang aking pag-aalala. Binuksan ng kaibigan niya ang Bible sa phone niya. Binasa sa kanya ang 1 Timothy 6:17. Binasa, pagsabihan mo ang mayayaman sa kapanahon ng ito na huwag maging mapagmataas o umasa sa kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na sagana ang pagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. Alam niyo, yung salitang yun ay nakaapekto ng malalim kay Jacob. In-explain ng kanyang kaklase na Roman ang pangalan, no? Yung binasa niya, at sinabi niyang ang kayamanan ay isang biyaya, hindi isang kasiguruhan. Magtiwala ka sa nagbibigay ng lahat, makakamtan mong kapayapaan. At nagkaroon ng opportunity si Roman na ibahagi ang salita ng magandang balita ng Diyos, no? At ng kaligtasan kay Jacob. Noon din, tumanggap si Jacob sa Panginoong Jesus. Kinagabihan, lumuhod si Jacob at nanalangin. Iniling niya nasa Diyos na gabayan siya kung paano niya magagamit ng tama ang kanyang mga biyaya. Kinaumagahan, nagpasya siyang ibahaging kanyang yaman. Nagtayo siya ng imbakan ng butil para matiyak na walang magugutom sa kanilang lugar tuwing taghirap. Nagpatayo pa rin siya ng paaralan upang turuan ng mga batang mga kasanayan para sa mas mabuting kinabukasan. Habang nagbibigay si Jacob, nawala ang kanyang mga alalahanin. Hindi na niya sinukat ang kanyang halaga sa dami ng kanyang kayamanan kundi sa kagalakang na idudulot niya sa iba. Ang kanyang gininto ang bukirin, alam niyo, ay patuloy na namunga. Ngunit ang kanyang puso ay ngayon nakaugat sa hindi nagbabagong pagmamahal ng Diyos. Galing, ano? Ano ba ang paalaala sa atin dito sa istorya? Ang puso natin ay dapat nakaugat sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya kapatid, kung ganyan ang pananaw mo, God bless you. Sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos. Sa susunod na pagkikita natin, next topic natin ay pag-usapan natin tungkol sa contentment. Kaya natapos na tayo dun sa ownership. Okay, God owns everything. Pangalawa ay priorities. At dito natin inaral ang dangers ng wealth, ng kayamanan. Ito yung tulad ng greed, favoritism, pride, at autonomy. Next topic natin ay tungkol sa financial responsibilities. Kaya magkita-kita tayong muli, Lord willing, next week. God bless.